Kung si Lebron binabata yung Toronto, si Luka naman meron 3 teams na binabata or mataas yung winning rate niya kapag kalaban niya mga teams na to na mostly nasa West. Ang una doon, Memphis, na meron siyang 15-4 record. Nag-a-average pa si Luka ng 28 points, 8 rebounds at 7 assists kapag kalaban niya yung Memphis. Yung sumunod doon, San Antonio at Pelicans, na meron siyang parehong record na 19-7. Nasa average pa si Luka ng 29 points, 8 rebounds at 9 assists per game. Nasa 5-1 kasi itong si Wembanyama kapag kalaban niya pa si Luka. At yung isang team na mukhang babatain din ni Luka, Mavericks, dahil 4-0 na si Luka sa kanyang karir kalaban ng Dallas matapos ang comeback win nila. Siya din ang pinakabatang nakakuha ng 1,500 3-point shot na normal naman yan ngayong era. Parang ang susunod sa kanya na pinakabata si Anthony Edwards, 266 3-point shot. Sa 6 minutes mark, nasa 102-89 itong Dallas sa 4th quarter. Binangko na noon si DeAndre Ayton. Sinabi pa nga ng mga fans parang may nagbulong na dito kay JJ Redick na wag nang pababalikin itong si Ayton sa loob ng court. Hindi matapos ni Ayton yung mga play binibigay sa kanya. Mula kay Lebron papunta dito kay Luka. Kinakapos na. Hindi naman tinatamad si Ayton. Love pass yung gustong gawin nitong si Luka papunta kay Ayton, kaso lag pass yung nangyari kay DeAndre. Siya pa naman yung pinaka-dominanting player pagdating sa tato. Biruin mong nadepensahan pa siya ni franchise player. Naging Angel Reese si Ayton. Pinapatamaan na nga ni Redick itong si Luka nung nakaraan na ipasa niya yung bola nang hindi maipit sa kanya. Pinapasa naman ni Luka kaso hindi matapos yung play na binibigay niya. Yung Lakers nakakuha ng lamang sa last quarter, galing naman yung sa follow-up play ni Marcus Smart. Talagang hindi na ibinalik si DeAndre Ayton nun. Si Luka may total na 33 points, 8 rebounds, 11 assists, 1 steal at 1 block. Meron din siyang 14 out of 15 mula sa free throw area. Saka okay lang din na makakuha ng free throw si Luka. Hindi siya matatawag na free throw merchant. Pogi eh. Si Lebron naman 17 points, 8 rebounds at 5 assists. Sa buwan ng January, nag-a-average si Luka ng 33 points, 6 rebounds, 7 assists, nasa 1.7 steal per game sa loob ng 37 minutes. Si Lebron naman almost 25 points, 7 rebounds at 7 assists. Ang second at third best rebounder ng LA si Luka at si Lebron. Ang best rebounder pa rin naman nila si DeAndre Ayton na merong 8 rebounds per game. Na kay Lebron pa rin yung winning chances ng LA dahil si Luka nag-a-average ng almost 13 points per game sa first quarter. Si Lebron nasa 4 points per game. Hindi aasahang i-score na malaki si Lebron sa first half hanggang mid-third. Kung umiskor siya, pasulpot-sulpot lang din. Sa buwan din ng January, si Lebron ang number 5 scorer sa fourth quarter. 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 63 and 46%. Nasa 0.5 lang ang laman sa kanya ng number 1 na si RJ Barrett. Si Luka pagdating ng fourth, alam mo nang pagod dahil nasa 5 points, 1 rebound, 1 assist, 40 and 28%. Ang number 1 pa naman sa usage rate ngayong season, biglang naging si Luka, 38.1%. Sa buwan ng January, bumaba pa nga yan sa 36%. Lamang siya ng 0.3%. Ang number 1 sa usage rate ngayong season si Luka, 38.1%. Sa January, medyo bumaba pa nga yan, 36%. Lamang lang siya ng 0.3 dito kay Jaylen Brown. Heliocentric kasi yung style ni Luka. Kailangan mo siyang paligiran ng mga player. Kung ikukumpara siya sa ibang player katulad ni Jokic na nag-a-average ng triple-double na almost 30 points, 12 rebounds, 11 assists, 60 and 43%. Si Luka 33.7 rebounds at 8 assists per game. May average si Luka na 5 to 6 seconds per possession or touches na nasa kanya yung bola. Nasa 92 touches per game si Luka. Si Jokic naman, nasa kanya yung bola ng 2 to 3 seconds. Number 1 pa si Jokic sa touches per game. Si Nikola Jokic ang may pinakamaraming touches sa NBA ngayon. Lamang siya ng 14 dito kay Luka. Pero dahil nga nagtatagal kay Luka yung bola ng nasa mahigit 8.7 minutes per game, dun tumataas yung usage rate niya.
Nasa 30% usage rate si Jokic. Dapat in theory, siya yung may pinakamataas ngayong season dahil nga triple-double ang average niya. Minsan bumaba pa nga ng 24% si Nikola. Since 2019, ang Nuggets isang beses na first round, 2 beses nag-conference finals, isang championship dahil yon sa usage rate ni Nikola. Mababa na pero mataas yung average kaya nakakagalaw pa rin yung ibang mga ka-teammate niya. Ito pa naman yung stats na dapat iwasan ng isang player na mag number 1 dahil ang nakakagawa pa lang na mag-champion ng multiple time na number 1 sa usage rate ay si Michael Jordan. Kung sino kasi ang number 1 sa usage rate, alam mong hindi tatagal ng playoffs at nalalaglag. Heavy dependent yung LA kay Luka dahil sa first half nag-a-average siya ng 39% usage rate. Sa second half naman bumaba yun sa 33%, particular sa fourth quarter na nasa 30% na lang siya. Ang umangat doon si LeBron na at least 32%. Meron pang stats doon na mababa ang net rating ni LeBron at ni Luka pag magkasama sa loob ng court. Dahil talagang mababa yun kapag pinagsabay mo kasi silang umiscore at dumepensa, utas sila pagdating ng last quarter. Since 2010, tanging si Luka lang ang number 1 sa usage rate ang umabot ng NBA Finals. Tanging siya pa lang sa ngayon ang nakaagawa nun.